So next question kay John Santos. Is it okay pa din po ba ang PSE stocks kahit wala naman nangyayari? Long term naman po, peso cost averaging strategy, advisable pa din po ba? I would agree na parang wala nangyayari since 2016 pa yan eh, almost 10 years na. And it is really frustrating yung mga kilala ko na mayroong na yung mga nag-start ng investing as far as 2014, 2013, no? Kung nag-start ka ng mga 2013, 2014, kung matyaga ka nag-cost average all these years, probably wala ka masyadong profit or talagang negative. Lalo na yung mga nag-invest ng 2017, 2018 onwards. Kasi mataas yung stocks during that time tapos slowly but surely pababa siya ng pababa. So I agree it is frustrating. Okay po ba mag-peso cost averaging? Para sa akin, okay pa rin mag-peso cost averaging because when you do peso cost averaging, binababa mo yung average price ng mga assets mo, ng mga stocks mo. So, lalo na ngayon na mababa, pababa yung average ng mga stocks mo. Kaya konting taas niyan, you could reach break even, and actually you could even make some profit kahit na bumaba siya kahit na umakyat siya ng konti lang. Just to illustrate, so let's say na nagsimula ka mag-invest sa isang particular stock nung 50 pesos siya. Tapos nag-cost averaging ka pero pababa siya ng pababa, 50, 45, 40, 30. Tapos ngayon nasa 20 pesos na siya. So nakaka-frustrate no, from 50 naging 20. So but you have to ask, bakit siya bumababa? Is it because the company is bad or is it because the economy is bad? If the reason is because the economy is bad but the business itself is doing good, so for example, Jollibee, no, kahit na bumaba yung price niya from 350, ngayon 200 na siya. Actually, no pandemic, nag-99 pesos pa yan. But the business itself is stable, then eventually, aakyat yan. Ang tanong lang naman talaga is, kailan? Ngayon, so back to my example, nagsimula ka mag-invest at 50 pesos, nagko-cost averaging ka, ngayon 20 pesos siya. If you keep investing, doing cost averaging, assuming that the company is stable and profitable, pag umakyat yan ng mga 30 pesos, I would assume magbe-break even ka bigla. So, kahit na mag-35 pesos siya, kahit na 35 pesos lang siya, hindi pa niya naabot yung record high niya na 50, historical record niya na 50 pesos. Kahit nag-35 pesos yan, I'm very sure your portfolio would have gains. And kung talagang ayaw mo na doon sa company na yon, you can sell it at that price, mga 35 pesos, mabebenta mo na siya at a profit. So, the question, John, is ano ba yung mga hawak mo? Ano yung binibili mo? Because the best companies to do peso cost averaging are those that are included in the index. Yung top 30 companies ng Pilipinas. Kasi ito talaga yung regardless kung sinong presidente, regardless kung ano nangyayari sa global economy, ay resilient. Example dyan ay mga utility companies, yung mga groceries, at mga established na mga companies like Jollibee, mga bangko. So isipin mo, ano ba yung mga negosyo na mapaganda o mapapangit ang ekonomiya ng Pilipinas ay kumikita pa rin. So number one dyan, mga bangko. So mga financials, no? So BDO, BPI, Metrobank, tapos utility companies, Meralco, Manila Water, 'di ba? Yung Maynilad mag-IPO. So that's a good candidate, yung mga Aboitiz Power, etc. So that's also, those are companies that are included in the Philippine Stock Index and the best candidate for peso cost averaging. Isa pa magandang peso cost averaging are unit investment trust funds and mutual funds because mayroong fund manager na sa strategize for you. So,
Is peso cost averaging still good? I would say yes. Pwede pa rin gawin yan. But make sure that you are buying the right assets, no? So, yan yung sagot natin sa iyo, John.